Business Startup OFW Problem. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. So sa dami nating mga OFW, sa dami natin kung saan panig ng mundo, syempre yung mga Pinoy, ang nasa isip niyan, uuwi na. At the same time, lumalayo yung loob ng mga kamag-anak natin sa atin dahil malayo tayo sa kanila. So, syempre, yung mga Pilipino, yung mga Pinoy dyan, tayong mga OFW, nag-iisip tayo ng magnegosyo. Dahil may pangpuhunan na tayo, may pangpusta na tayo, nag-iisip na tayo ng magnegosyo sa Pilipinas. Ngunit hindi ganun kadali ito. Sobrang daming factors mong iisipin. Paano ka makakapag-start ng business sa Pilipinas, which is napakalayo mo. At the same time, hindi mo kayang i-monitor yun ng 24/7. Siyempre, bilang OFW, isa tayo dun sa mga nag-iisip ng gano'n. At the same time, majority ng ano natin ay nasa isip lang. So, yung mga kakaharapin mo dyan, dahil syempre ikaw, marami ka naman din kakilalang kapwa mo Pinoy dito, and nakakapag-usap-usap kayo. May mga nakausap tayo dyan. Ang pinaka-factor nan ay yung mga taong mapagkakatiwalaan. Dahil hindi ka nandun, hindi mo kaya i-monitor, sigurado yan, hindi yan iikot or laging baka palabas lang ng palabas sa'yo yung pera. Dahil hindi mo, wala ka doon sa mismong lugar. At minsan, mahirap nun, malalapit pa sa atin yung pagkakatiwalaan mo. At the same time, yun din yung sisira doon sa tiwala mo. So, yan yung mga struggle. Yung sa akin po, nag-try ako, hindi siya nagiging executable kasi wala magte-take action sa Pilipinas. So, ganun kahirap po yung maghanap ng tao. Doon pa lang sa factor na yun. At kung ano-ano pang factor na pwedeng pwede mong ikaw umuwi tapos isi-set up mo siya. Pero syempre, yung tao pa rin, di ba? So, mga bagay na dapat i-figure out ng mga Pinoy at kapwa natin OFW na nasa malayong lugar. Ngunit may mga tao din na nagpapayo at nagtuturo online ngayon, nagkalat sa internet na pwede mo naman malapitan, pwede mong mapakinggan yung kanilang mga payo. May narinig ako sa doon sa isa naming mentor, ay kung saan lugar ka man, ay dapat doon ka na nag-i-start magnegosyo. At the same time, nasa iyo yan kung paano may figure out, kung paano ka makapag-start. So, napakaganda ng payo niya na mag-start ka mag-business nang walang puhunan. More on testing process pa. Kasi hindi mo pa alam kung puputok ito o hindi. Ito yung mga bagay na pwede mong sundin or pwede maging gabay kung paano ka makakapag-start magnegosyo kahit OFW ka. Narinig ko dun sa isa naming mentor, kung nasaan lugar ka, doon ka dapat magnegosyo. So, paano mo gagawin yun? Kung nasaan lugar ka at the same time, syempre, build a network first. Kailangan makapag-build ka muna ng mga network. Mga taong pwede mong malapitan, pwede mong magturo sa'yo, pwede magbigay ng experience sa'yo. Kasi importante dito, nakakapag-umpisa ka na at nakakapag-execute ka na. Ito yung isa sa mga natutunan ko. Dahil talagang hilaw na hilaw ka pa, hindi mo pa alam lahat ng proseso, lahat ng procedure. After mo mabuild ng network, lapitan mo yung mga tao na nilulook up mo, yung ina-idol mo. Minsan kasi, akala natin yung mga magagaling, yung mga taong medyo may kakayanan na, parang mahirap lapitan. Pag pinairal natin yung mga hiya natin or dinisregard lang natin yung mga taong pwede makatulong sa atin, lahat tayo may opportunity makipag-friends. Actually, sila pa nga yung mga down to earth yung mga taong nagtuturo. Kasi pag in-approach mo sila, nakikipag-usap. Meron nga ako mentor na sa Pilipinas. Isipin mo, kachat mo, nag-reply din sa'yo sa So, pero na siya, sandamukan na yung kanyang mini-mentoran na negosyante, which is malalaki na. So, ikaw pinapansin ka pa rin. So, wag tayo maging hesitant na lumapit. And pangarapin mo maging partner sila. So, pag yan nagawa mo, sigurado, busog-lusog yung mga matututunan mo dyan. Actually, hindi pa nga nag-start yung mga bagay, may matututunan ka na sa kanila. So, what if magkasama na talaga kayo? So, yan yung mga bagay na pwede natin i-consider na maging gabay. Tapos, ano pa yung pwede nating, kung hirap ka talaga magnegosyo. Pagkatapos mong gumawa ng network, lumapit doon sa ano pa yung ibang paraan para makapag-start ka magnegosyo. Ito, kung tamad ka manood, sa tingin ko naman, siguro masipag ka magbasa. So, mag-start muna tayo magbasa siguro ng book. And lahat naman siguro nasa cellphone na ngayon. Kasi yung iba, mas prepared nilang binabasa kaysa pinapanood. So, wala namang tao na hindi
hindi maalam magbasa siguro. Depende talaga kung hindi ka nagpunta sa eskwelahan, di ba? So, matip ko talagang i-enhance mo muna yung wisdom mo. At the same time, kung kaya mo mag-add ng ibang skill para sa sarili mo, which is pwede mo magamit sa pagbe-business, yun yung isa sa mga paraan. So, ba't ko nga pala ito sinishare? Nag-share ako ng ganitong topic para makapag-inspire or makapag-motivate sa ibang tao, sa ibang kapwa natin OFW na gusto magnegosyo or gustong magkaroon ng ibang side hustle, generate ng ibang cash flow. Kasi hindi naman po tayo habang buhay OFW. Hindi po tayo habang buhay magtatrabaho at lalong-lalo nang hindi tayo susuportahan ng mga kumpanyang pinagtatrabaho natin pag matanda na tayo. Yan yung mga natin. Kasi kalaban natin dito, ayaw na natin mag-isip ng ibang paraan para magkaroon ng ibang cash flow. So, kailangan, malawak yung ating pag-iisip and wag tayong pumasok doon sa mga taong nanloloko, tayo maging ganun. Pero syempre, marami dyan sa paligid gumagawa pa rin ng gano'n. So, please, be cautious and be inspired every time. Be motivated. Dahil wala naman din po tayong aasahan kundi mga sarili natin. So, ayun po, kung trip nyo po itong ganitong mga topic, please join my group, Lumidiskarting Pinoy. Kunting singit ko lang po. Meron po akong maliit na store sa FB and nandiyan po sa link below. And kung singit ko na rin po yung aking side hustle sa Philippines, isa po akong insurance agent and real estate agent po. So, kung wala pa po kayo insurance, which is kailangan natin, or property, dahil OFW ka, kailangan may napundar ka, pwede mo po akong lapitan. Message lang po. So, ayun lang po, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Kalas!